Sa umaga, nag-ahatid siya ng pasahero. Pagsapit ng tanghali, pagkain naman. Sa hapon, dokumento, pyesa ng sasakyan, gamot, minsan pati isang buong kahon ng lechon. At kapag gabi na, ginagamit niya rin ang parehong motor para makauwi sa pamilya. Iisang makina, 2 gulong. Pero pwedeng maging taxi, delivery van, service vehicle at maliit na negosyo. Sa Pilipinas, ang motorsiklo ay hindi lang paraan para makaiwas sa traffic. Para sa maraming Pilipino, ito mismo ang hanap buhay. At sa pagpasok ng digital age, hindi lang kalsada ang dinaanan nito, pati screen ng cellphone mo. Dahil ngayon, ang biyahe ay pwede na manggaling sa isang app. Mula sa mga motorcycle ride-hailing platforms tulad ng Angkas, Joyride at Move It, naging mas mabilis ang pag-ugnay ng rider at pasahero. Isang pindot lang, may biyahe na. Pero paano nga ba binago ng motor ang paraan natin ng pagtatrabaho? At kailan ito naging isa sa pinakamahalaga na kagamitan ng manggagawang Pilipino? Bago pa tayo matutong magsabi ng Kuya, natanggal. matagal nang ginagamit ang motorsiklo bilang kasangkapan sa trabaho. Sa mga bayan at probinsya, kinakabitan ito ng sidecar. Hindi lang ito simpleng pampasahero. Ito ang nagsasakay ng estudyante papuntang school, empleyado papuntang highway, alay na papuntang palengke at lasing na tsuhin. Sa mga lugar na hindi naaabot ng jeep, bus o van, tricycle ang pumupuno ng puwang. At kapag mas makitid, mas maputik o mas matarik ang daan, pumapasok ang habal-habal. May mga kalsada kasi sa Pilipinas na nagsisimula bilang konkreto, nagiging graba at pagkatapos ng ilang kilometro nagiging prayer request. Dito naging mahalaga ang motor. Mas mura itong bilhin at paandarin kumpara sa kotse. Mas madaling isingit sa makitid na daan. At dahil simple ang makina ng maraming commuter bike, kaya itong i-repair ng mekanikong may basic tools lang. May ekstrang pyesa at kumpiyansang mas matibay pa sa torque wrench. Para sa maraming pamilya, ang motor ang unang malaking puhunan. Hindi lupa, hindi tindahan. Isang motorsiklong pwedeng ipasada araw-araw at bawat ikot ng gulong may posibilidad na maging bigas, matrikula, pambayad sa kuryente o gamot ng anak. Habang lumalaki ang syudad at humahaba ang traffic, hindi lang ang mga driver ang nakinabang sa motorsiklo. Ginamit din ito ng mga sales agents, technicians, collectors, mekaniko, insurance agents at maliliit na negosyante. Dahil sa motor, pwedeng puntahan ng isang technician ng maraming customer sa loob ng isang araw. Pwedeng mag-deliver ang karinderya kahit walang sariling van. Pwedeng kumuha ng order ang online seller mula Cavite at maghatid sa Metro Manila habang hindi kailangan magtayo ng sariling logistics company. Sa madaling salita, ginawang mobile ng motor ang trabaho. Ang opisina pwedeng nasa backpack, ang warehouse nasa top box, at ang air conditioning depende kung gaano kabilis ang takbo at kung umuulan ba. Dahil mas mababa ang puhunan kumpara sa 4 wheels, nabigyan ng pagkakataon ng maraming Pilipino na magsimula ng maliit na kabuhayan. May nagbebenta ng pandesal habang nakamotor, may nagdi-deliver ng tubig, gulay, frozen goods at LPG. May mobile mechanic na pupunta mismo sa nasiraan. May rider na bumibili ng gamot para sa senior citizen na hindi na kayang lumabas. At sa pag-usbong ng smartphone economy, dito na pumasok ang bagong player, ang motorcycle ride-hailing apps. Dito nagsimulang magbago ang laro. Hindi na lang terminal ang hintayan, kundi app na may kulay, tunog at algorithm. Ang mga ride-hailing apps ang nag-angat sa dating pampasadang motor papunta sa mas organized on-demand system, kung saan ang pasahero at rider ay nagkikita sa loob lang ng ilang segundo sa pamamagitan ng app. Hindi palagi malaki ang kita sa bawat biyahe, pero kapag pinagsama-sama ang maraming maliliit na pasada, nabubuo ang pang-araw-araw na budget ng pamilya. Ang motor ay nagiging parang Swiss Army knife ng manggagawang Pilipino. Maliit, praktikal, at kapag marunong kang dumiskarte, maraming kayang gawin. Pagdating ng smartphones at delivery apps, muling nagbago ang papel ng motorsiklo. Noon, naghihintay ang tricycle sa terminal. Ngayon, naghihintay ang rider sa tunog mula sa cellphone. Isang notification may booking, isang swipe may trabaho, isang maling pindot
baka 10 kilometro pala ang pickup. Congratulations, may surprise long ride ka. Noong 2019, sinimulan sa bansa ang pilot testing ng motorcycle taxis. Unti-unting naging normal ang pagsakay sa motor gamit ang app, lalo na sa mga lugar na halos mas mabilis pang maglakad kaysa sumakay ng kotse sa traffic. Dito pumasok ang mga motorcycle ride-hailing apps na gaya ng Angkas, Joyride at Move It na nag-uugnay sa pasahero at rider ng real-time. Ginawang on-demand ang dating traditional na hanap buhay. Pagdating naman ng pandemic, lalong naging mahalaga ang delivery riders. Habang maraming negosyo ang sarado at milyong-milyong Pilipino ang limitado ang paglabas, Grab at Lalamove ang naghahatid ng pagkain, grocery, gamot, dokumento at iba pang pangangailangan. Para sa mga nawalan ng trabaho, ang motorsiklo ay naging paraan para makapagsimula ulit. Hindi kailangan ng malaking opisina, hindi kailangan ng mamahaling equipment. Motor, smartphone, lisensya at lakas ng loob ang puhunan. Pero kasama ng flexibility ang bagong uri ng pressure. Walang supervisor na nakatayo sa likod mo, pero may algorithm na nagbibilang ng bookings, oras, cancellation at ratings. Ang performance evaluation mo minsan 5 stars, minsan 1 star dahil malamig na raw ang fries. Kahit 10 minuto kang naipit sa baha at may kasabay kang lumulutang na tsinelas. Binuksan ng apps ang maraming opportunity, pero ipinakita rin nito na ang modernong trabaho ay pwedeng maging mabilis, flexible at hindi pa rin siguradong stable. Malaki ang naitulong ng motorsiklo sa kabuhayan ng Pilipino, pero hindi ibig sabihin na madali ang buhay ng rider. Kapag umuulan, nagtatrabaho pa rin. Kapag mainit, helmet ang sariling oven. Kapag tumataas ang gasolina, direktang nababawasan ang take home. At kapag nasira ang motor, tumitigil din ang kita. Sa ibang trabaho, kapag nasira ang computer, tatawag ka sa IT. Sa rider, kapag nasira ang motor, siya ang employee, driver, dispatcher at minsan mekaniko. Kumpletong department sa iisang tao. Mas mabigat ang panganib sa kalsada. Sa isang survey ng Asian Development Bank sa mga delivery rider, humigit kumulang 1 sa bawat 3 respondent ang nagsabing na aksidente sila sa loob ng nakaraang 12 buwan. Hindi lang bilis ang problema. Kasama rito ang pagod, ulan, madulas ang kalsada, pressure na makarami ng booking, at ibang motorista na tila optional feature ang side mirror. May mga tanong din tungkol sa benepisyo, insurance, seguridad sa trabaho, at kung sino ang may pananagutan kapag may nangyaring aksidente. Dahil dito, naglabas ang Department of Labor and Employment ng guidelines tungkol sa working conditions ng delivery riders. Pero patuloy pa rin ang discussion. Empleyado ba sila, independent contractor, o bagong klase ng manggagawa na hindi nakasya sa lumang kahulugan ng trabaho? Binago ng motorsiklo ang hanap buhay ng Pilipino dahil ginawa nitong mas abot kaya ang pagkakataong kumita. Dinala nito ang pasahero sa eskinita, ang produkto sa customer, ang manggagawa sa trabaho, at ang trabaho mismo direkta sa cellphone ng rider, lalo na sa panahon ng motorcycle ride-hailing apps. Pero sa likod ng bawat mabilis na delivery at murang pamasahe, may taong nakabilad sa init, nakikipagsiksikan sa traffic at umaasang sapat ang maiuuwi niya pagkatapos ng mahabang araw. Ang motorsiklo ay maliit kumpara sa bus, truck o kotse. Pero para sa ekonomiya ng ordinaryong Pilipino, napakalaki ng iniikot nitong kabuhayan. Dahil minsan, ang pagitan ng walang trabaho at ng may maiuwing hapunan ay 2 gulong, isang makina at isang taong handang bumiyahe.